Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Mula sa airport ay masayang sinalubong ni Kelvin ang half-Canadian niyang pinsan na si Wesley. Welcome back, bro! It's almost 6 years since you came home, ah. Yeah, I know, right, bro? Oh, please, pag na tayo mag-Inglesan, marunong naman tayo pareho mag-Tagalog eh. Aba, malay ko bang nasanay ka na mag-English spokening dollar? Natawa lang ang binatang half-Canadian bago makipag-apiran sa kanyang pinsan. Ayos bro ah, ang laki na ng katawan mo. Mukhang gym rat ka ah. Kinakarir mo na talaga ang pagbabodybuild ah. Well, aside from being gym rat, I stopped watching porn. Ay, oo nga pala, Tagalog lang tayo. Loko-loko ka talaga. English ka pa dyan. Parang ikaw ang nag-abroad eh. Habang nagpapatuloy sa pag-uusap ay naglakad na sila hanggang sa makalabas ng airport. Dumiretsyong dalawa sa parking area kung saan nakapwesto ang sasakyan ni Kelvin. Pagsakay nila roon ay saka tinanong ng binatang bodybuilder ang kanyang pinsan. Kumusta na pala si auntie, pati mga kapatid mo ron? Medyo okay na si mama. Sila Wade saka Whitney. Yun, mga pasaway pa rin. Mabuti naman at okay na si Auntie Jane. Nako, yung mga kapatid mo, pasaway talaga, lalo na si Wade. Dapat sinama mo rito yun para makutusan ko eh. Ikaw ba, kumusta ang buhay Canada? Kinda little stress bro. Kaya nga ako nag-decide na magbakasyon sa Pinas eh. Namiss ko ang buhay natin ditong hayahay. Doon bawal ang patamad-tamad. Kung ayaw mong mapulot sa kangkungan. May kangkungan pala sa Canada? Hanep ah. Baliw ka talaga. You know what I mean bro? I'm just kidding. Kidding. Pagkatapos ng tawanan ay kaagad binuhay ni Kelvin ang makina ng sasakyan at pinaandar. Dumaan muna sila saglit sa isang restaurant para kumain ng pananghalian kahit 3:00 na ng hapon. Sa maiksing oras na pagsasamang yon ay marami na kagad silang napagkwentuhan, katulad na lang ang mga babae sa kanilang buhay. Nagtawanan na lamang ang magpinsan nang malaman nila sa isa't isa na pareho na pala silang single at kaka-break up lang nitong nakalipas na buwan. Ito pala ang main reason kaya nag-decide na umuwi ng Pinas si Wesley. Para saglit na makalimutan ang ex-girlfriend niyang nabuntis ng isa sa mga katrabaho niyang Pinoy lang din. Kesa magmukmok ay nag-unwind na lang muna siya para mabilis na makapag-move on. Pagkatapos nilang kumain at saglit na makapagpahinga sa restaurant ay nagbiyahe na sila pauwi. Dahil naabutan ng rush hour kaya naipit sila sa heavy traffic. Nang makahanap na ng tiyempo ay kagad pinaharurot ni Kelvin ang sasakyan. Kaya lang ay merong biglang sumulpot na isang ginang at kamuntikan niya itong masagasaan. Mabuti na lang ay malakas ang preno ng sasakyan. Kaya nakapag-brake kagad siya. What the? Anak ng tokwa oh. Kung gusto mong madisgrasya, huwag ka mandamay, uy! Sabay na napatingin ang magpinsan sa ginang na napaupo at tumayo rin kaagad. Tumingin ito sa kanila ng matalim bago mag-sign language dahilan naman para mapailing na lang si Kelvin. Nang gumilid na ang ginang ay kaagad umabante ang sasakyan dahil nagkokos na sila ng mabigat na daloy ng trapiko. Anong pinagsasabi nun? She said, be careful daw. Baka sa susunod isa na sa atin ang matangay. I don't exactly what you mean eh. Naintindihan mo yun? Yeah, it's a sign language. Nag-aral ako niyan nung nasa summer camp kami. Then yearly, palagi na ako na-invite dahil sa knowledge ko about sign language. Wow, ayos ha. Turuan mo naman ako minsan. Parang di naman kita kilala. Ang tamad mo sa ganyan, no? Wala kang kamura-mura sa pag-aaral. Huwag ako, Kelvin. Napangiti na lang ang binatang bodybuilder habang nagpapatuloy sa pagmamaneho. At mga bandang 7:00 na ng gabi nang makauwi sila ng bahay sa Cavite. Nang nasa bahay na sila ay nag-aya pa si Wesley na mag-1 bottle ng alak para pampatulog. Hindi naman na tumanggi si Kelvin dahil ngayon na lang din naman sila muling nagkainuman ng kanyang pinsan.
Pasado 9:00 ng gabi. Nang tapos na silang mag-inom ay nauna nang matulog ang binatang half Canadian. Si Kelvin naman ay naglikpit pa muna ng mga kalat nila dun sa balkonahe ng ikalawang palapag ng bahay. Likas na kasi talaga sa kanya ang pagiging malinis at hindi siya sanay na may naiiwang kalat bago matulog. Sinanay niya ang sarili sa ganoong bagay lalo na nung naging independent siya. Patay na kasi ang mga magulang ni Kelvin at ang Kuya Kurt naman niya ay may sarili ng pamilya na nasa ibang bansa. Nang matapos na sa pagliligpit ng kalat ay muling bumalik si Kelvin sa balkonahe para mag-vape at saglit na magpahangin. Pinagmasdan niya ang tahimik na kapaligiran ng village na kinaroroonan nila na ang tanging nagpapaingay lang ay ang pangilan-ngilang tricycle na dumaraan at mga aso ng kapitbahay na nagtatahulan. Pagbuga niya ng usok mula sa paghitit ng vape, may napansin kasi siyang naglalakad na tao roon. Nang huminto ang nasabing tao ay lumingunto sa kanya kaya nakilala kaagad niya kung sino. Pero ganun na lang ang gulat niya dahil ito yung ginang na kamuntikan na niyang mabangga sa National Highway kanina. What the? Paano siya nakapunta rito? Hindi na niya natapos ang pagsasalita sapagkat ngumiti ang ginang sa kanya at ang ngiting yun ay nagbigay ng kakaibang kilabot sa kanyang pagkatao. Pagkatapos noon ay bigla ulitong nag-sign language katulad nung kanina. Sa sobrang pagkabigla ay wala sa sariling nabitiwan ng binatang bodybuilder ang hawak niyang vape na nahulog naman sa sahig. Dali-dali niya tong dinampot at nang balikan niya ng tingin ang gate ay wala na roon ang misteryosong babae. Shucks, saan nagpunta yun? Bago pa siya matapos sa pagsasalita, ay nakarinig na siya ng mga kahulan ng aso mula sa hindi kalayuan na sinundan ng mga pag-alulong. Hindi naman matatakotin si Kelvin pero dahil sa nangyari ay tila ba bigla siyang nangamba. Mukhang tinamaan ako ng isang alak na yun kung ano-ano nang nakikita ko. Dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay at kinandado ang pinto papuntang balkonahe. Pagdating niya sa kwarto ay nahiga na kagad siya sa kama at habang iniisip ang kahulugan ng sign language ay sa kanya naalala ang sinabi kanina ng kanyang pinsan. Giselle, be careful daw. Dahil baka sa susunod isa na sa atin ang matangay. Nakatulog na lang siya dala ng pag-iisip patungkol sa bagay na yon. Kinabukasan ay maagang nagising ang magpinsan at pagkatapos lang nilang mag-almusal, maligo at gumayak ay lumarga na nga kaagad sila. Pumunta muna sila ng mall at naglibot-libot dahil na-miss ni Wesley ang paggala-gala. Noong nasa ibang bansa kasi siya ay bihirang-bihira niyang magawa ang bagay na yon sapagkat nakafocus siya sa pagtatrabaho. Maya-maya pa, naisipan na rin nilang dumaan sa isang simbahan ayon na rin sa request ni Wesley. Nice one, cuz. Hindi ko akalain na may pagkareliyoso ka pala. Bakit? Mukha ba akong demonyo sa paningin mo, ha? Hindi naman. Slight lang. Ang alam ko kasi, di ba sa ibang bansa, especially sa West countries, parang hindi sila masyadong naniniwala sa mga Diyos-Diyos . More on scientific sila, di ba? Kumbaga mga atheist saka kung ano-ano pa. Yeah, that's true, man. Marami sa mga ka-workmate ko ron na mga atheist at mga Pinoy pa kamo. Mabuti na lang din talaga si mama. Alam mo naman kahit dito pa sa Pinas palasimba na yon. Kaya siguro di na rin maiiwasan sa akin. Well, good to hear that, cuz. Pero sa totoo lang, cuz, sa sobrang freedom, marami rin dun sa lugar namin ng mga satanista. As in, mawiwitness mo talaga. Medyo nakakilabot nga . Buti dito sa Pinas, hindi niyayakap ang mga ganon. Although may nababalitaan akong pangilan-ngilan na nagiging satanista na rin. Kaya nga delikado na rin talaga ang panahon ngayon, no? Sa dami ng mga relihiyong nagsusulputan na parang kabuti. Kailangan maging maingat ang mga tao sa kung anong yayakapin nilang katuruan. Wow! You sound like mama, Pero may punto ka rin talaga, cuz. Ikaw ba, anong niyayakap mong pananampalataya? Ganun pa rin naman.
Alam naman natin yan sa sarili natin kung ano ang dapat natin paniwalaan at pananampalatayaan. Ang mahalaga, marunong tayong tumawag sa Diyos, manalangin at magpasalamat. Ayos ah! May side ka rin palang ganyan ah. Ang akala ko, puro ka lang pambababae at kalokohan eh. Baliw. Ako nga ang iniwan ng babae. Eh well, same tayo. Magpinsan nga talaga tayo. Nagtawanan na lang ang dalawa at makalipas ang ilang minuto ay narating na nga nila ang nasabing simbahan. Pagka-park ay kaagad lumabas ang dalawa pero nauna na si Wesley dahil naghanap pa sila ng banyo sapagkat kanina pa rin siya naiihi. Naiwan naman si Kelvin sa tapat ng magandang simbahan habang chinecheck kung maayos ang pagkakapark. Maya-maya ay isang lalaki ang lumapit sa kanya at nagsabing siya na ang bahalang magbantay sa kotse. Binigyan na lang niya ng perang lalaki dahil gano'n naman kadalasan ang kalakaran sa mga ganoong lugar. Naglakad na siya papasok sa loob ng simbahan hanggang sa meron siyang maaninag na pamilyar na tao sa bandang kaliwa, hindi kalayuan sa kinaroroonan niya. Bigla lang yung nawala nang may dumaan sa harapan niya, kaya hindi na niya masyadong pinansin pa. Nang nasa entrance na siya, ay kaagad lumapit si Kelvin sa ribultong anghel na may hawak ng banga. Isinawsaw niya roon ng isang kamay at saka nag-sign of the cross matapos madampian ng holy water ang daliri. Nagstay muna sila roon dahil hinintay nila ang pinsan na bumalik. Namalagi muna siya roon dahil hinintay niya ang pinsan na bumalik galing sa banyo. Habang nakatayo sa isang gilid ay iginala lang ng binatang bodybuilder ang kanyang mga mata. Pinagmasdan niya ang loob na kahit niluluma na ay maganda pa rin tingnan. Napatingin siya sa malaking ribulto na malapit sa altar at napangiti siya ng tipid dahil meron siyang naalala noon na panakot ng kanyang mga magulang. Niloloko kasi siya noon na kapag nagpasaway siya sa loob ng simbahan ay may gagalaw na mga ribulto at hihilahin siya palabas. Kaya noon ay nagkaroon tuloy siya ng takot sa mga ribulto sa pag-aakalang gumagalaw nga ang mga ito. Napahalukip-kip siya at napatingin sa likuran upang matyagan kung nasaan na nga ba ang kanyang pinsan. Tagal naman ni Wesley. Isang baldi ba yung inihi nun? Hindi pa man niya halos natatapos sa mga sinasabi nang makita niya ang babaeng pipi kung saan nakapark ang kanilang sasakyan. Nakatayo yun sa likuran ng lalaking nagbabantay ng kotse kaya napakunot-noo ang binatang bodybuilder na punong-puno ng pagtataka. Oh, nandun na naman siya. Sinusundan niya ba kami? Tumingin lang sa kanya ng matalimang babaeng pipi at pagkatapos ay sakato naglakad papunta sa likod ng sasakyan. Kaya dali-dali siyang tumakbo papalapit doon. Nang makita siya ng lalaking nagbabantay ng sasakyan ay kumaway ito at ngumiti saka nagtanong kung aalis na ba siya. Hindi niya muna sinagot ang tanong ng lalaki sapagkat mas naging abala siya sa paghahanap ng babaeng pipi na bigla na lang naglaho na parang bula matapos pumunta sa likuran ng sasakyan. Nang hindi na niya talaga makita ay saka niya binalingan si Manong at kinausap. Manong, kilala mo ba yung babaeng yon? Yung pipi na babae na nasa likuran mo? Napakunot lang ng noo ang Ginoo dahil sa pagtataka at nang sabihin nitong wala naman siyang kasama kanina pa ay mas lalong nahiwagaan si Kelvin. Sa hindi malamang kadahilanan ay napahawak na lang siya sa dibdib dahil sa kakaibang kutob. Naisip niya kaagad ang pinsang si Wesley at dahil sa wala pa to ay nag-alala na siya ng husto. Ganitong-ganito rin kasi ang pakiramdam niya noong bago mamatay ang mga magulang. Maraming beses siyang nakakaramdam ng mga weirdong bagay at kung minsan ay nakakakita rin kapag may mangyayaring masama sa isang tao. Pero once in a blue moon lang mangyari ang ganon. Pero kapag nangyayari ay siguradong may hindi magandang kasunod. Where the hell are you, Wesley? Saan ka na ba? Insan, bakit nandiyan ka pa rin? Akala ko pumasok ka na sa loob kaya sumilip na ako .
Nakahinga siya ng maluwag matapos makita ang pinsang mestizo na nakatayo na sa main entrance ng simbahan. Dali-dali siyang lumapit kay Wesley at nakangiting tinapigto sa balikat. Oh, bakit nakatambay ka pa ron? Si Manong kasi nakiusap na babantayan yung sasakyan kaya binigyan ko ng lagay tapos kaunting kwentuhan. Oh, tara na sa loob. Pero magsawsaw ka muna ng kamay sa holy water ha. Ako tapos na kanina pa. Okay. Matapos magsawsaw ng daliri at mag-sign of the cross ay nagtuloy-tuloy na ang dalawa sa loob ng simbahan. Hindi na lang ipinahalata ni Kelvin sa kanyang pinsan ang tungkol sa nangyari kanina. Pero sa kabilang banda ng kanyang isip at puso ay nagkakaroon siya ng pangamba sapagkat alam na niya ang mga ganoong pangyayari. Halos 20 minutos din silang nagtagal sa loob ng simbahan. Nagtirik din sila ng kandila at nang maubos na yon ay sa kanila nilisan ng simbahan. So, where do we go next? Saan mo ba gustong pumunta? Sabi mo lang. Kahit saan. Ikaw ang bahala ngayon. Okay, sabi mo yan ha. Inilibot pa nga ni Kelvin ang pinsang mestizo sa mga naggagandahang lugar sa Metro Manila. Pareho naman silang nag-enjoy at dahil doon ay nakalimutan na niya ang tungkol sa nangyari kanina. Nanumbalik lang yun nang nakatambay na sila sa isang coffee shop at habang nakatingin sa labas ay meron silang nakitang mga palaboy. You know what, cuz? Sa Canada, marami ring homeless eh. Kaya akala ng iba maganda rin na mag-abroad. Kapag naging homeless ka sa ibang bansa, mas mahirap kasi nasa foreign country ka na nagyeyelo. Nakakaawa na lang talaga yung mga tao eh. At least dito sa atin, masasabi kong yung mga palaboy na yan, maswerte pa rin. Pero tol, naalala mo yung pipi kahapon? Yung muntik mo na masagasaan. Oo nga, parang homeless din yun no? Sa tingin mo? Yata. Pero kasi kanina, nakita ko ulit siya sa simbahan eh. Feeling ko tuloy, ini-stalk tayo. Bakit naman niya gagawin yon? I don't know. Baka namemera. O baka naman type ka. Napakunot noo si Kelvin sabay higop sa iced coffee kaya natawa lang ang kanyang pinsang mestizo. Hindi talaga ako type nun, no? Ikaw, dahil ikaw ang mestizo eh. At ikaw ang galing sa ibang bansa. Don't worry, cuz. Kapag nagpakita ulit yon, liligawan ko para sa'yo. Puro ka pa rin talaga kalokohan no? Balak pa naman sanang sabihin ni Kelvin ang tungkol sa mga tila pangitain niya pero hindi na lang niya itinuloy. Alam niya kasing nasa mood ng makipagbiruan ang kanyang pinsan at baka mapagtawanan pa siya kapag binigkas niya ang tungkol sa bagay na yon. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, sinulit na lang ng dalawa ang paggala kaya nagpunta sila sa isang sikat na bar at doon inubos ang oras. Nang medyo may tama na, mga bandang 10:30 ay nag-aya ng umuwi si Kelvin sapagkat nakita niyang lasing na rin si Wesley. Dahil tinamaan na rin siya ng alak kaya naman nagpasya na lang muna silang magstay sa isang hotel. Doon nga nila itinuloy ang inuman pero pagkapasok mismo sa loob ng hotel room ay sumalampak kagad si Wesley sa kama at natulog. Napailing na lang ang binatang bodybuilder habang pinagmamasda ng nakadapa niyang pinsan na humihilik na. Anak ng tokwa tong taong to. Shot pa raw pero nauna na sa kangkungan. Makapag-inom na nga lang mag-isa. Hindi ako makarami ng shot kanina dahil magdadrive pa ako eh. At least ngayon, kahit sumagad ako ng inom, diretso bagsak ako dito. Pumesto na siya sa glass window at tinanaw ang syudad na pinagniningningan ng iba't ibang kulay ng ilaw. Pagkaubos sa isang alak ay nagdesisyon siyang magtungo sa pinaka-roof deck ng hotel para makapagpahangin. Nagdala na rin siya ng maiinom at nang naroon na ay ninamnam niya ang lamig ng kapaligiran na biglang sinabayan ng mahinang kulog at kidlat. Kaya napatingala siya sa kalangitan. Uy, ang killjoy naman ng ulan na to.
Nilagok niya ulit ang alak na hawak hanggang sa mabilis na ngang bumuhos ang ulan na tila wala man lang warning. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa isang shed para sumilong saglit, hanggang sa meron siyang maaninag mula sa hindi kalayuan, sa madilim na bahagi ng area na yon. Tumagal ang tingin niya roon hanggang sa unti-unting lumitaw ang taong naroon. Nagulat siya pagkakita sa ginang na pipi. Ang babaeng muntik na niyang masagasaan nung nakaraang araw at ang babae ring nakita niya sa gate ng kanilang bahay pati sa simbahan. Ginagawa mo dito? Bakit nandito ka na naman? Paano ka nakapunta rito? Sinusundan mo ba kami? Natawag ako ng guard. Hindi umimik ang babae. Ngumiti lang to na abot tenga at pagkatapos ay tumingin sa kanya ng matalim. Dahil doon ay tila nawala ang kalasingan ni Kelvin. Para siyang nagising habang marahang umaatras dahil bigla na lang sumilay ang kaba sa kanyang dibdib. Ano bang kailangan mo sa amin, ha? Ba't mo kami sinusundan ng pinsang ko? Huwag kang lalapit. Tatawag ako ng security. Hindi siya pinakinggan ng babae. Lalo lang tong ngumiti at mas tumalim pa ang tingin habang papalapit sa kanya. Patuloy namang humakbang patalikod ang binatang bodybuilder na tila parang nabahag ang buntot sa takot. Hanggang sa nang malapit na ang babae ay bigla na lang nagiba ang kulay ng mga mata nito. Namula yun na lalo niyang ikinatakot. Security! Security! Tulong! Bago pa matapos ni Kelvin ang sasabihin ay na out of balance na siya. Nakahawak siya sa isang bakal at napadapa kaya tumama ang kanyang noo sa sahig. Dahil sa tama ng alak, nararamdamang takot at pagkauntog ay nakaramdam na matinding pagkahilo ang binata. Sinubukan niyang tumayo pero umikot na ang kanyang paningin at ang huli na lang niyang natatandaan ay ang paglapit sa harap niya ng misteryosang babae na nakangiti pa rin na para siyang nililibak. Hindi niya yun nakitang nagsalita pero narinig niyang detalyado ang mga sinabi nito. Malapit na ang oras at wala siyang takas. Pagkatapos noon ay tuluyan ng nagdilim ang kanyang paningin. Nagising na lang ang bodybuilder na nasa hotel room na siya at nakahiga sa kanyang kama. Pagbangon niya ay napahawak agad siya sa noo na halatang may maliit na bukol. Inisip niya ang mga nangyari hanggang sa marinig niyang nagsalita ang mistizo niyang pinsan na katatapos lang maligo. O ano? Masakit ang ulo mo, no? Oo, sobra. Takte may bukol pa ako. Alak pa, Morkel. Tanda mo pa ba kung anong nangyari sa'yo? Hindi kagad nakasagot si Kelvin kaya nagpatuloy sa pagsasalita si Wesley. Naabutan ka ng security dun sa rooftop. Natutulog ka sa sahig. Akala nga nila patay ka na eh. Tapos nakita nilang may bote ng alak at tumihilik ka. Mabuti nilang naalala ng receptionist sa baba kung saang hotel room ka. Alam mo bang na-store mo pa yung tulog ko? Hanip ka talaga, Kas. You know what? Imbis na ako ang magwalwal dahil ako ang broken-hearted, parang ikaw yata ang nalasing kagabi. Naknanto ko. Binuhat ako ng mga guards. Naku, nakakahiya naman. Anong nakakaya? Sobrang nakakaya ka mo. Bakit pa kasi pumunta-punta ka ron? Alam mong naulan nag-moment ka pa sa rooftop. Nang maalala ng maskuladong binata ang nangyari kagabi, ay hindi na lang niya ito sinabi sa mistiso niyang pinsan. Naisip niya rin kasi na baka lasing lang siya, kaya kung ano-ano ang nakikita. Ay, sa sobrang dami kong nainom, nag-hallucinate na ako kagabi. Natigilan siya matapos maalala mga sinabi ng babaeng misteryosa na nakita niya kagabi sa rooftop. Palapit na ang oras at wala siyang takas. Pero bakit parang totoong narinig ko yung boses niya? Naknantok naman. Bakit ko ba kasi iniisip-isip pa yung taong yun? Kas, pabulong-bulong ka na dyan. Bumangon ka na kaya at mag-asikaso.
Almost 10 na oh. At wala pa tayong almusal. I'm kinda hungry, man. Okay. Maliligo lang ako. Pagbangon ay napahawak na naman siya sa ulo dahil sa nananakit na bukol. Inindan na lang niya to at nagtungo na sa banyo para makaligo. Maya-maya, nang handa na ang magpinsan, ay umalis na nga sila sa nasabing hotel at naghanap na ng makakainang restaurant para pagsabayin ang almusal at pananghalian. Habang kumakain ay sumasagi-sagi pa rin sa isip ni Kelvin ang mga pangyayari, kaya hindi siya masyado makapag-focus sa buffet. Nang mapansin yon ni Wesley ay tumigil din ito saglit at kinausap ang pinsan. Are you okay, man? Yes. Bakit? Parang natutulala ka kasi dyan eh. Sure ka ha? Kung gusto mo, magpunta tayo saglit sa doktor para magpa-check up. Gagi. Wala naman to eh. Hangover lang kaya medyo walang gana. Sabi ko naman kasi sa'yo, wag na muna tayo mag-buffet eh. Okay lang yan. Sige na, kain na. Nagpatuloy na nga sila at nang matapos na ay doon na nagkayayaan na magpinsan na umuwi sa kanilang bahay. Mga bandang 2:30 ng tanghali nang makauwi sila at kaagad itinulog ni Kelvin ang sama ng pakiramdam hanggang sa managinip na naman siya. Simula sa babaeng muntik niyang masagasaan hanggang sa tapat ng bahay nila pati sa simbahan at sa hotel. Lahat ng mga yon ay tila ba nag-flashback sa utak ni Kelvin. Bigla din siyang nahulog sa tubig at nang umahon siya ay meron siyang nakitang barko na dumaan sa bandang gilid. Pagkatapos noon ay bigla na lang nag-iba ang senaryo ng kapaligiran. Namalayan na lang niya ang sarili na nasa syudad na ulit siya. Sa gitna ng kalsadang abala ay may mabigat na daloy ng trapiko. Nakatayo siya sa gitna noon pero hindi nasasagasaan ng mga sasakyan. Nang igala niya ang paningin ay doon niya nakita ang babaeng muntik na niyang masagasaan nung nakaraang araw. Katulad ng dati, gumiti na naman to sa kanya. Ngiting makabuluhan na dahilan kung bakit siya unti-unting nakaramdam ng takot. Ilang saglit pa nga ay dinig na dinig niyang nagsalita to ng malakas, subalit hindi bumubukha ang bibig. Ang nakakakilabot nitong tinig ang dahilan kung bakit biglang nagtayuan ng kanyang mga balahibo. Malapit na ang oras at wala na siyang takas. Pagkatapos sabihin niyo ng misteryosang babae ay biglang kumulog at kumidlat. Sa isang iglap ay napunta siya sa isang masukal na gubat at nakita sa hindi kalayuan ang babae na nag-anyong mangkukulam. Tumawa ito ng tumawa hanggang sa tuluyan ng namuo ang takot sa pagkatao ni Kelvin. Napabalikwas siya ng bangon na sinabayan na naman ng pagkulog at pagkidlat. Pagtingin niya sa sliding window na nasa bandang kaliwa ng kanyang silid ay nakita niyang unti-unting bumuhos ang ulan. Naknang tinapay. Ganito yung nangyayari sa akin noon eh. Nung bago mamatay sina mama at papa. Napa-sign of the cross siya habang nag-aalala sa mga mahal niya sa buhay. Hindi kasi maganda ang kalagayan ngayon ni Auntie Jane niya. Habang wala naman siyang balita ngayon sa kanyang nakatatandang kapatid na si Kurt. Bigla na lang naisip ni Kelvin na baka ang mga panaginip na yon ay babala para sa mga mahal niya sa buhay. Maaring isa kina Auntie Jane, Kuya Kurt at mga pinsan niyang sina Wade at Whitney. Lumabas kagad siya ng kwarto nang makitang 7:00 na pala ng gabi. Nang nasa sala na siya ay nakita niyang nanonood na ng TV si Wesley at nililibang ang sarili. Oh, kanina ka pagising? Mga 20 minutes. So anong plan for the night? Gusto ko sanang gumala ulit kaso naisip kong medyo pagod ka. Tsaka naulan. Sana bukas tumigil na yung pag-ulan-ulan no? Wala namang bagyo kaya mawawala rin yan. Ibig sabihin lang papasok ang rainy season kaya ganito ang panahon. Ay, siya nga pala. Kumain ka na ba? O order na lang muna ako ng food. Anong sayo? My favorite chicken inasal! Okay, order na ako. Uy, Wes, nakumusta mo na ba yung mama mo? Si auntie?
Call mo kaya siya now or yung family mo? Napakunot ng noo ang binatang mistizo. You're so random, man. Bakit biglang napasok sa usapan ng pamilya ko? Foods lang ang pinag-uusapan natin, ah. Wala naman, Kaz. Naisip ko lang kasi. Simula paglapag mo ng Pinas hindi mo pa sila tinatawagan eh. I'm sure they're all goods naman. Kumustahin mo lang. Ito naman oh. Okay, no problem. Basta umorder ka na ng foods natin, ah. Please, nagugutom na ako eh. Sure. Pagka-order niya ng pagkain ay tinawagan na nga ni Wesley ang pamilya niya sa ibang bansa. Pasimpleng nakinig lang si Kelvin sa usapan para malaman kung ayos lang ang lagay ni na Auntie Jane, Wade at Whitney. Nang matapos na ay kaagad siyang tinawag ng pinsan saka nag-thumbs up bago nakangiting magsalita. All goods naman sila ron. Sabi ko naman sa iyo eh. Masyado ka nagwo-worry kay mama at sa mga kapatid ko. Kayang-kaya nilang i-handle yung mga sarili nila doon. Alam ko naman yun. Mas maganda pa rin yung na-update ka. At saka at least, alam nila na nandito ka na, safe and sound. Well, I got your point, man. O ano? Naka-order ka na ng foods? Yep. Maya-maya nandito na yun. O paano? Pagbabanyo muna ako ha. Pagdating sa banyo ay tinawagan na nga rin muna ng binatang bodybuilder ang kanyang kuya na nasa ibang bansa para kumustahin na rin. Matapos ang higit 20 minuto nilang pag-uusap at nang malaman na niya na nasa mabuting lagay ito ay nakahinga na siya ng maluwag. Eksakto naman paglabas niya ng banyo ay dumating na ang in-order nilang pagkain. Nagapuna na ang magpinsan sa sala habang nanonood ng mga kwentong may kinalaman sa paranormal activities. Mahilig ka pala sa mga ganyang palabas, no? Oo. Actually, marami rin mga paranormal activities dun sa amin eh. Mga haunted place kaya madalas nga ako nanonood ng ganyan. Kahit saan naman eh. Maraming mga hindi pangkaraniwang pangyayari na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Usually sa social media lang ako nakakapanood at nakakapakinig. Sa social media naman sa YT, yung Pamela Clamil at Kabanong, yun ang pinakikinggan ko. Minsan kas, gusto ko rin mag-explore eh. Ay nako, wag na. Lalo na't hindi ka trained, no? Well, speaking of explore, di ba may sinabi ka sa akin dati na lugar na madalas mong balik-balikan? Punta naman tayo ron. Oh sure. Kailan ba? Kahit bukas o next day para makausap mo yung mga kakilala mong taga ron na sinasabi mo. Nag-aalangan man ay napapayag na rin si Kelvin dahil ayaw niyang maging killjoy sa pinsan. Ito naman kasi talaga ang dahilan kaya nagbakasyon si Wesley sa Pinas para makapag-unwind. Kaya kagad silang nag-set up para sa tawid dagat na bakasyon. Makalipas ang isang araw ay nagbiyahe na nga ang magpinsan. Ilang beses nang nagpabalik-balik si Kelvin sa probinsya na Masbate dahil paborito niya ang mga isla sa lugar na yon, pati na rin ang magagandang ilog at falls lalo na yung dumudugtong na sa dagat. Madalas kapag nagta-travel siya roon ay mag-isa lang siya. Pero sa araw na ito ay first time niyang magkakaroon ng kabady-body. Walang iba kundi ang mistiso niyang pinsan na si Wesley. Ano Kas? Excited ka na ba? Buti na lang at weekdays tayo nagbiyahe kaya hindi ganun ka-hassle. Nang mapansin ni Kelvin na hindi siya pinapansin ni Wesley ay tinipik niya to ng mahina sa balikat. Abala kasi ang binatang mistiso sa pagsilip at pagkuha ng mga larawan sa dagat at sa lahat ng natatanaw nila. Halata sa hilatya ng mukha ni Wesley ang kasiyahan sapagkat ito rin ang unang pagkakataon niya na magbiyahe ng tawid dagat sa Pilipinas. Dahil din tuloy doon ay nawala na sa isip ni Kelvin ang mga gumugulo sa isip niya nitong mga nakalipas na araw. Natuwa rin siyang makitang masaya ang pinsan. Tuwang-tuwa ka dyan ha? Yeah, cuz. I'm so happy right now. Thanks for bringing me here ha. Alam mo bang first time kong magbarko? Ikaw naman, nasa pier pa lang tayo, excited ka na kaagad. Maniwala ako sa iyo. Bakit sa Canada ba hindi ka pa nakaka-experience magbarko? I told you already cuz.
Most of my time abroad, trabaho bahay lang. Ang boring kaya ng buhay ko. Kahit kami pa ng ex-girlfriend ko. Kaya rin siguro ako hiniwalayan eh. Wala akong social life eh. Oks lang yan. At least ngayon dito makakapaglibot-libot ka na. Kung di mo man kasama ang ex mo, at least nandito naman ako. Next time mag-Boracay tayo or Siargao. Baka malay natin, nandun yung forever natin. What the F? Nagtawanan silang magpinsan at ilang minuto lang ang lumipas dahil nga sa hindi ganoon katao ang Pierre kaya naman mabilis na naiproseso ang mga dapat ayusin. Ilang saglit lang na paghihintay matapos nilang makabili ng tiket ay dumiretso na ang kanilang sasakyan sa barko. Pagkapark ng maayos at paglabas nila ng sasakyan ay kaagad dumakyat ang magpinsan at tinungo ang kanilang silid. Nang makapag-ayos na ng mga gamit ay lumabas din muna sila kaagad at humanap ng mga magandang pwesto kung saan kita ang mas magandang tanawin para mamaya sa kanilang pagbiyahe. This is it, cuz. We're heading to the one of my favorite place. Kahit ako, na-excite na rin eh. Medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakakabalik doon. Lalo na sa magagandang isla. Promise, lahat ng pupuntahan nating isla, ilog at falls, lahat ay magugustuhan mo. Yes man, this is it na nga. Well, I will call mama later at saka yung mga kapatid ko para pakita ko sa kanila yung travel natin. Well, that's a good idea. Sana nga sa susunod magkakasama na tayo. Kahit si kuya kaso ayaw na talaga umuwi nun dito eh. Too bad for Kuya Kurt. But somehow I understand his sentiments eh. Sadyang ayaw na niyang balikan yung masamang nangyari kina Uncle George and Auntie Anggi. Kaya ako iniwan niya rito eh. Alam mo naman na matagal ka naman na pinipetisyon ng kuya mo pa abroad eh. Ikaw lang din ang may ayaw eh. Bakit nga ba? Ayaw kasing dumating sa point na katulad ni Kuya Kurt. Makakalimutan ko na sila mama at papa. I don't want that to happen. Gusto ko yung memory nila rito sa Pinas, kasama ko pa rin. Kung pupunta man ako sa abroad, magbabakasyon na lang siguro. Pero sa tingin mo, papayag ng ganun si kuya? Kapag nandun na ako sa kanya, gagawa yun ng paraan para hindi na ako makabalik dito. Nakita mo naman nung binenta niya yung bahay namin para lang mapilitan akong sumunod sa gusto niya. But still, na-manage ko. Oh, come on, cuz. Don't be so dramatic right now. Look the view. Mag-enjoy ka na lang muna. Mag-enjoy na lang muna tayo ngayon and don't ruin the fun, okay? Tama. Let's change the subject. Teka, gusto mo bang pumunta sa deck? Babalik na muna ako sa room natin. Naiebak ako eh. Gusto mo, hintayin na lang kita? No, it's okay. Okay, di sige. Sumunod na lang doon Hanapin mo na lang ako. Masarap magpahangin at mag-picture taking doon habang hindi pa ganun kainit. O sige. Magcha-charge na rin ako ng phone saglit para hindi malobat habang ginagamit natin. Habang umaandar ang nasabing barko ay umakyat na nga muna si Kelvin sa ship deck kasama ang ilang pang pasahero habang si Wesley naman ay bumalik muna sa kanilang silid. Walang ibang ginawa ang binatang bodybuilder kundi mag-take ng selfie, kumuha ng magagandang tanawin at mag-video. Pagkatapos noon ay tinawagan niya rin ang kanyang kuya para ipakita ang isa sa natatanging ganda ng Pilipinas. Ilang saglit pa nga matapos namang magbanyo at mag-charge ng cellphone ay umakyat na rin si Wesley para sabayan ng pinsan. Kumuha rin sila ng picture para remembrance nila sa isa't isa. What a nice view, cuz. Promise, I really enjoy it. Alam mo na, first time. Ay nako, Kas. Maliit na portion pa lang to ng magagandang tanawin sa Pinas, no? Sabi ko nga sa'yo kanina, next time sa Boracay o Palawan, Siargao at Batanes tayo pumunta. At mukhang mananaba ako ulit nito kasi matagal-tagal bago ako makapag-workout ulit. Kapag gusto mo mag-workout, sasamahan kita para may spotter ka. Pwede. Kaso ayaw kong ubusin ang oras mo sa workout. Kaya ka nga nagbakasyon dito para mag-travel at mag-enjoy, hindi para magkulong sa gym. I get your point, gym rat.
Nagtawanan na naman sila dahil doon at pagkatapos ay nagtuloy ang magpinsan sa kung ano-ano pang bagay na kanilang pinaggagawa. Ilang saglit pa nga matapos sa mga kulitan at ilang pang pag-uusap patungkol sa mga buhay-buhay ay bumaba na ang magpinsan para maghanap ng magandang makakainan. Halos kalahating araw silang naghintay hanggang sa makadaong na ang barko sa pantalan. Kagad nagtungo ang magpinsan sa kanilang sasakyan at nang magbukas na ang cargo holds door ay isa-isa na ngang nagbabaan ng mga pasahero. Sumunod na rin ang magpinsan na sakay ng kanilang kotse. At dahil sa kabisado na ni Kelvin ang nasabing lugar, kaya naman nagdire-diretso na siya sa pagmamaneho. Mahaba rin ang tinahak nilang daan hanggang sa makarating na sila sa sinasabing lumang bayan pasado 8:00 ng gabi. Ang tagal ko na rin hindi nakakamunta rito ah. You know what, cuz? Maganda sa Canada at malinis. And then, ang mga tao ron, disiplinado sila. But you know what? Iba pa rin talaga ang feeling ko kapag nandito sa Pinas eh. Kaya I'm so grateful na nakabalik ako rito at napasyal mo pa ako. Bukas ng umaga, mas mamamangha ka pa kapag nakita mo yung magandang paligid, Wes. Sa ngayon kailangan na muna natin magmadali para makapagpahinga na rin muna tayo pareho. Medyo nagugutom na rin ako eh. You're right. Nakakalam na rin ang sikmura ko eh. Parang nga nagre-reklamo na yung mga bulate sa katawan ko. Hindi na tumugon pa si Kelvin. Napangiti na lang siya habang nakatuon ng tingin sa kalsadang dinaraanan nila. Eksaktong 8:30 ng gabi. Nakarating na nga ang magpinsan sa bagong bayan kung saan sila maglalagi. Meron kasing nakilala roon si Kelvin na paupahang bahay. Finally, cuz, we're here! Wow, this house looks good ah! Mahangin din sa lugar na to. Mahina lang ang signal but it's still good. Ay, yun nga pala. Wala pa kasing masyadong telco tower sa lugar na ito. Yung nakita mong telco tower sa bundok kanina, yun pa lang ang nag-iisa. Pero ako nang magsasabi sa'yo, hindi mo kailangan ng internet rito para makapag-enjoy. Marami tayong pupuntahang mga ilog, falls, beaches, islands, and at the same time, enjoy yung mga activities na gagawin natin. Naku, sulit na sulit ang bakasyon natin, promise. Yun, game na game ako dyan, cuz. Pagka-park ng kanilang sasakyan ay sinalubong kagad ang dalawa na mag-asawang sina Mang Panchito at Aling Victoria. Pagkatapos ng ilang saglit na pag-uusap ay inasis na kagad ang magpinsan ng ginang upang ituro ang magiging silid nilang dalawa. May kalawakan ng silid. May dalawang magkahiwalay na kama na parehong may bintana sa magkabilang gilid. Hindi man naka-air condition ng nasabing kwarto ay maaliwalas naman ito sa loob at malamig dahil sa purong kawayan ito. Maganda rin ang palikuran at malinis kaya nang silipin ito ni Wesley ay natuwa talaga siya. Pagkatapos nilang mag-ayos ng mga gamit ay naghapunan na kagad ang dalawa kasabay ang mag-asawa. Kumain lang kayo na kumain ha. Huwag kayong mahiya. Lalo ka na, Wesley. Itong pinsan mo sanay na yan sa amin. Sanay na rin kami dyan. Thank you so much, Mang Panchito at Aling Victoria. You're so hospitable and generous. Kaya recommended kayo ng pinsan ko sa akin eh. Salamat din. Lalo na sa iyo, Kelvin. Sige na, kumain na kayo riyan at magpakabusog. Salamat po. Nang matapos ng magapunan ay nagpahinga na nga ang dalawa dahil lumalalim na rin ang gabi. Pero nag-inom muna sila ng tig-isang bote para mas mahimbing ang kanilang pagtulog. Katulad ng mga nakalipas na araw ay nauna na namang humilik si Wesley kahit hindi pa nauubos ang iniinom nitong alak. Napailing na lang ang binatang bodybuilder habang nakatingin sa binata at nilalagok ang laman ng bote ng alak na nangangalahati pa lang. Nang maubos ni Kelvin ang iniinom na alak ay dumiretso siya sa bintana para isara ito. Lumalamig na kasi ang paligid at medyo malamok na rin. Eksaktong paghahawak niya sa seradura ng bintana ay napadungaw siya sa ibaba ng bahay. Sa tapat ng gate at doon nga ay meron siyang nakitang nakatayo.
Dahil medyo madilim sa banda roon, kaya naman pinagmasdan maigi ang taong nakatayo sa tapat ng gate. Muling sumagi sa isip niya ang babaeng pipi na muntik na niyang mabundol doon sa Maynila. Nanumbalik na naman din tuloy ang takot sa kanyang dibdib. Mabilis na gumapang ang kilabot simula sa paanan paakyat sa kanyang tuhod na nagdire-diretso sa tiyan hanggang sa dibdib. Habang nananatiling nakatingin sa tao sa ibaba ay napahawak sa dibdib si Kelvin sapagkat dinig na dinig niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nang lumakad naman ang taong nakatayo sa tapat ng gate at mapunta sa maliwanag na bahagi ay doon na nga niya nakita kung sino yon. Nakahinga siya ng maluwag dahil si Aling Victoria lang pala ang nagsara ng gate. Napatingala pa nga ang ginang at ngumiti sa kanya bago magwika. Hindi ka pa natutulog? Patulog na rin po. Isinasara ko lang po itong bintana. Tama yan, dahil medyo malamok. O siya, good night na, Kelvin. Tutulog na rin ang Kuya Panchito mo eh. O sige po, good night na rin po. Pagpasok ng ginang sa loob ng bahay ay isnara kagad niya ang bintana at nahiga na sa papag na katapat ng tinutulugan ng kanyang pinsan. Napabuntong hininga pa siya bago manalangin habang nakahiga. Ay, thank God sa safe trip. Amen. Pagpikit ng mga mata ay tinangay na kaagad ng antok ang kanyang diwa. Kinabukasan, hindi rin kagad nakagalang dalawa ng maaga dahil pansamantalang pinatawag sa barangay hall ang mag-asawang Panchito at Victoria. Opisyal kasi sila pareho sa lugar na yon at kinakailangan daw sila maaga pa lang. Base sa pagkakarinig ni Kelvin sa lalaking kausap na mag-asawa, ay may pupuntahan silang mag-anak sa pinakadulong bahagi ng nasasakupan ng barangay. Kilala kasi ang mag-asawa bilang mahuhusay pagdating sa pakikipagkomunikasyon o pakikipag-usap ng maayos. Kelvin, Wesley, kayo na munang bahala sa mga sarili niyo ha. Kapag dumating ang anak namin si Jet Jet, o pwede kayong magpasama ron. Nasabihan naman namin siya kagabi, kaya lang naghatid pa siya sa pantalan. Wala pong problema sa amin ng pinsan ko. Yes kuya, wala pong problema. Pasensya na kayo ha. Alam niyo naman ang duty namin sa barangay. Ay nako, huwag po kayong humingi ng pasensya. Wala pong problema sa amin. Hihintay na lang po namin si Jet Jet. O kaya gamitin mo na lang mismo yung motor dyan, Kelvin, at ikaw nang maggala sa pinsan mo. Total kabisado mo naman dito sa lugar namin. May kaunting pagbabago pero ganun pa rin naman. Mabuti pa nga, kaysa maghintay pa kayo kay Jet Jet na baka matagalan pa yon. Wala namang manggagalaw sa inyo rito. Sa laki ba naman ng katawan mong yan hakot lang nila. Kuya Panchito naman, malaki lang po ang katawan ko pero hindi naman ako sanggano. I think that's a good idea, Kas. Ikaw na lang ang maggala sa akin. Wala namang problema pero mag-almusal na muna tayo. O ayan, okay na kayo ha. So paano, lalarga na muna kami at baka naghihintay na ang patrol. Pag-alis ng mag-asawa ay kinausap ni Wesley ang kanyang pinsan habang kumakain sila ng almusal. Saan ba sila pupunta? Tanong meron sa pupuntahan nila. Nakalimutan ko nga palang sabihin sa'yo. Mga opisyal kasi sila ng barangay at madalas silang kailangan dahil sa husay nila sa pakikipag-usap. Sa diplomasya ba? I see. Narinig ko nga kanina parang may pupuntahan daw silang mag-anak. Yung babae nagwawala. Hindi ko sure kung sinasaniban daw o nakulam o nabarang. Basta ganun yung pagkakarinig ko Nahiya lang akong makichismis kanina. Ang hina mo naman. Nakikiosyoso ka na lang hindi mo pa sinagad-sagad. Matapos magtawanan ay nagpatuloy na sila sa pag-almusal. At ang matapos na ay nagdesisyon nga silang lumibot sa nasabing lugar gamit ang motorsiklo ng pamilya Rivero. Are you ready, Kaz? Gusto mo bang ikaw na magmaneho? Ready na, pero ikaw na muna magmaneho. Medyo inaantok pa ako Nako, baka naman matulog ka habang nagdadrive ako
Hindi naman. What I mean is, wala pa ako sa sariling diwa. Parang lumilipad pa isip ko eh. Nabusog pa sa almusal. Napangiti na lang ang binatang bodybuilder saka binuhay ang makina ng motorsiklo. Naggala-gala lang sa bagong bayan ng dalawa kahit wala namang masyadong magagandang atraksyon sa nasabing lugar. Natural na palengke, natural na mga istruktura at natural na kabahayan ng mga mamamayan lang ang makikita. Pero magkagayunman ay nag-enjoy pa rin si Wesley sapagkat ang nasabing lugar ay tila napapagitnaan ng mga matataas na kabundukan. Habang nagmamaneho si Kelvin ay patuloy na kumukuha ng mga larawan ng mistiso niyang pinsan at video. Nang madako ang magpinsan sa palengke ay bumili na rin sila ng mga sariwang mga isda at iba pang pwedeng ulamin para mamayang tanghalian. Sinamahan na rin nila ito ng mga prutas. Nakipagkulitan pa sila sa ibang tindera sa palengke. Tuwang-tuwa kasi ang mga yon lalo na kay Wesley na puging-pugi sila dahil sa pagiging mistizo. Ano Kas? Lala pa tayo? I think we need to bring this back home. Maya-maya na lang siguro tayo maglibot. Baka sakaling nandun na yung anak nila Kuya Panchito. Dahil tirik na rin naman ang araw kaya sumang-ayon na si Kelvin sa kanyang pinsan. Nagpasya na ang dalawa na bumalik na kagad sa kanilang tinutuluyan para na rin mailuto ang kanilang mga pinamili. Habang sakay ng motor pabalik ng bahay ng mga Rivero, ay hindi sinasadyang napalingon si Kelvin sa isang babae na nasa kabilang dulo ng wet market. Nang makita niyang kamukha nito ang babaeng pipi ay bigla siyang nawalan ng balance pero namaniobra niya rin kaagad. Naipreno niya ang motor. At bago pa sila matumba ay naitukod na niya ang isang paa. Nagulat naman si Wesley dahil sa nangyari. At naagaw din nila tuloy ang ibang mga naroon ang atensyon nila. Oh, what happened Kas? Okay ka lang? Muntik pa tayong masemplang ah. Napalingon muna si Kelvin sa kung saan niya nakita ang babaeng pipi kanina pero wala na ito roon. Napabuntong hininga siya at muli na naman tuloy nangamba habang napapaisip. Langyang yan. Pati dito ba naman? Ano ba yan? Hindi pa niya halos natapos ang naiisip nang biglang maaninagan na niya to mula sa hindi kalayuan. Nang magkatinginan sila ng mata sa mata at tila sumilay na ang ngiti nito na abot tenga. Parang nawala na naman sa sarili si Kelvin at mabuti na lang ay hinawakan siya ng mistisong pinsan dahilan para bumalik siya sa wisyo. Hey man, nakatulala ka na naman dyan. Ako na ba magdadrive? Are you sure okay ka? Hindi na umimik si Kelvin. Nagmaneho na lang ito pabalik sa kanilang tinutuluyan. At kahit may pangamba sa kanyang dibdib, ay pinilit niyang alisin yon sapagkat ayaw niyang masira ang bakasyon nilang magpinsan. Nang nasa bahay na sila ng mga Rivero ay niluto kagad ni Kelvin ang isdang binili nila para sa pananghalian ng lahat. Pagsapit ng eksakto 12:00 ng tanghali ay sabay na kumain ang magpinsan pero wala pa rin ang mag-asawa kahit ang anak nilang si Jet Jet. Kaya pagkatapos kumain at magpahinga ay lumarga na ulit ang dalawa. May alam kasing malapit na Bambang si Kelvin na siyang madalas niyang unang pinupuntahan sa lugar na yon. Oh, saan naman tayo pupunta? Sa Bambang. Bambang? Hindi ko lang alam kung bakit Bambang ang tawag doon pero sa pagkakaalam ko, ang kahulugan ng Bambang parang dulo siya ng ilog papunta sa dagat. Wow! So you mean may beach din doon? Oo, and for free. Ilog na may falls tapos pwede pa tayong maligo sa dagat. 3-in-1 Kaz! Pagpunta nila sa nasabing Bambang ay inakala ni Kelvin na mai-enjoy na niya ang lahat. Lalo na at nakabalik na siya sa nasabing lugar. Pero kahit anong ganda ng tanawin ay hindi pa rin maibsa ng pangambang nararamdaman niya. Kanina pa lang kasi ay hindi na siya mapakali matapos makita sa palengke ang babaeng pipi. Habang nag-i-enjoy si Wesley sa paglangoy sa ilog ay para naman siyang adik na panayang lingon sa kung saan-saan. Sa takot na baka naroon na naman ng babae.
Paano niya kami nasundan dito? Ano ba? Nag-hallucinate lang ba ako? O totoo na tong nangyayari o nababaliw na ako? Natigilan na siya sa pagsasalita sa sarili sapagkat pagtingin niya sa ilog ay wala na si Wesley. Nakarinig din siya ng malakas na pagsigaw mula sa itaas ng falls na nasa hindi kalayuan. Dahil doon ay nataranta kagad siya at nag-alala para sa mistiso niyang pinsan. Wesley! Wesley! Nasaan ka? Sumunod siya sa pag-akyat sa itaas ng talon para alamin kung anong nangyari at bakit merong sumisigaw roon. Nang nandoon na, ay tumambad kagad sa kanyang paningin ang isang lalaki na nakasandal sa isang gilid habang binebenda ng binting tinatagasan ng dugo. Pero hindi yung pinagtuunan ng pansin ni Kelvin. Iganala niya ang mga mata hanggang sa makita mula sa hindi kalayuan si Wesley na naglalakad sa gilid ng ilog habang papunta na sa malayo. Wesley! Oy! Wesley! Mabuti na lang at nahabol niya kaagad ang pinsan bago pa to umakyat sa maliit pang falls. Anong ginagawa mo rito? Nalingat lang ako konti nandito ka na kaagad. What? Anong what ka dyan? Tingnan mo kung nasan tayo oh. Sabay nilang iginala ang mga mata at nang magkatinginan silang magpinsan ay muling nagsalita ang binatang mistizo. Alam ko naman kung nasan tayo. Yung lalaking dumudugo yung hita doon. May sinundan kami kaninang magandang babae na tumakbo sa taas. Nawala na tuloy. Wesley, ano ka ba naman? Delikado sa mga ganitong lugar no? Mamaya matuklaw ka pa ng kobra o kaya ano? Mga engkanto. Humagalpak ng tawa si Wesley matapos yung marinig kaya tila nainis naman siya rito. What? Engkanto? Of course may engkanto sa lugar na to because this place is enchanted. Ay nako, bahala ka na nga dyan. Napikon ng tuluyan ng maskuladong binata kaya nag-walk out na siya at naglakad pabalik sa parking area at doon naghintay sa kanyang pinsan. Hanggang sa makita niya na naman ang babaeng pipi mula sa dalampasigan na tila nakangisi na naman sa kanya. Dahil doon ay sumilay na naman ang matinding takot sa kanyang pagkatao. Nagpalinga-linga siya sa paligid at ang makitang siya lang ang tao ay lakas loob niyang sinigawan ng babaeng misteryosa. Hoy! Ano ba kailangan mo sa akin? Umalakak lang ng humalakhak hanggang sa maramdaman na lang niya ang pagtapik ni Wesley sa kanyang balikat. Dahil sa gulat ay naitulak niya ang pinsan na nabigla din sa kanyang inasal. What the hell, man? Uy, ano ba nangyayari sa'yo? Please, let's go home, Wes. O bakit namumutla ka? Ayos ka lang ba, Kaz? Sorry, Kas. Mag-aalas 5 na. Madilim na sa daan, baka gabihin tayo. Ayos lang ako, don't worry. Ay, okay. Nagbiyahe na nga sila at hanggang sa pagbalik sa pamilya Rivero ay walang umiimik sa kanila. Hindi rin kasi makapag-focus si Kelvin dahil sa mga nangyayari na alam niya sa sarili na hindi na normal. Nang nasa loob na sila ng bakuran ay eksaktong nandoon na rin ang mag-asawang Rivero pero wala pa rin si Jetjet. Umaktong normal si Kelvin sa harap ng dalawa kahit ang totoo ay kinakabahan pa rin siya. Makalipas ang ilang pang minuto, nang maluto na ang mga pagkain ay sabay-sabay na silang naghapunan. Habang nilalantakan nila ang pagkain ay napatanong si Wesley para mabasag ang katahimikan ni Kelvin na kanina pa niya napapansin. Ma'am Panchito, Aling Victoria, ano po bang pwedeng gawin ngayong pagkatapos namin kumain? Pwede po bang mag-inom dito sa inyo? Oo naman, pwede. Nako, kung nandito lang si Jetjet, matutuwa yan. Yan madalas sila ni Kelvin na uminom ng tuba. Hindi ba, Kelvin? Oo. Sayang nga at abala ngayon si Jetjet. Nako, gusto ko pong matikman yung tuba na yan. Ay sige, pagkatapos kumain kukuha ko kayo. Pero hindi ako makakasama sa pag-inom ha. Alam niyo naman kapag may edad na,
bawal na sa mga ganyang bagay. Don't worry po, drink moderately lang naman kami. Sa pagkakaalam ko dito sa pinsang ko, may mga pupuntahan pa kaming lugar. Ang kotse na po ang gagamitin namin para mas convenient. Kanina nga po muntikan na kaming sumemplang tong pinsang ko. Parang wala sa sarili. Ayos lang ba kayo? Oo nga. Sigurado ba kayong okay lang kayo, ha? Opo. Hindi naman kami nasemplang. Kamuntikan lang naman po ma-out of balance dyan sa palengke. Nang magkaintindihan na, ay nagpatuloy na sila sa pagkain. Pagkatapos magapunan at saglit na makapagpahinga, ay bigla nang dumating si Jet sakay ng motorsiklo nito. Nakipagkumustahan kaagad siya kay Kelvin at nagpakilala na rin ng personal kay Wesley. Inaya niya na rin ng dalawa na manood muna ng party sa kabilang bayan bago sila mag-inuman pag-uwi. Matapos magkasundo, ay nagpaalam na nga ang tatlong binata sa mag-asawang Rivero. Kaagad silang nagtungo kung saan nakapark ang kotse at sumakay doon. Si Jet na ang nag-offer mag-drive dahil halata sa mukha ni Kelvin ang pagod dahil sa stress ng pag-iisip niya sa mga kababalaghang nangyayari. Eksaktong pagkabuhay ni Jet sa makina ng sasakyan mula sa passenger seat ay wala sa wisyong napatanaw si Kelvin sa hindi kalayuan. Nang matamaan ng liwanag ng kotse ang madilim na harapan ng nasabing parke, ay tumambad sa paningin ng tatlong binata ang niluluma ng kubo mula sa hindi kalayuan. Nang mapatingin naman doon ang binatang bodybuilder ay kitang-kita niya sa sira-sirang bintana ng nasabing kubo ang babaeng pipi. Katulad pa rin noon, nakangiti lang to sa kanya na abot tenga. Kaya nangilabot na naman siya at wala sa sariling napasalita. Anak ng tinapay naman oh. What did you said, Kas? Okay ka lang? Okay lang ako, Kas. Jet, sige na, tara na, please. Nang marinig yun ni Jet ay minaniobra na niya ang sasakyan at tinungo ang kabilang bayan kung saan sila manunood ng nasabing party ng bayan. Ilang minuto pagdating sa nasabing lugar ay namangha ang magpinsan dahil kahit napayak at simple lang ang pagdarao sa maliit na bayan, nakita ni Kelvin ang tuwa sa mukha ng mga tao. Kahit papaano ay nabawasan ang pangambang nararamdaman niya, pero hindi pa rin naaalis sa isip niya ang babaeng pipi at ang totoong pakay nito sa kanya. This is my first time na maka-attend ng fiesta or party sa isang probinsya. I just feel na parang ibang saya sa lugar na to ah. Yes man, mahirap ang buhay pero di alintana lalo na kapag katulad kong maraming chicks. Wow, you're really cool man. May bago na akong idol ah. Nagtawanan ng dalawa habang si Kelvin ay pilit na nakitawan na lang para hindi mahalatang hindi na talaga maganda ang kutob niya. Pagkatapos noon ay bumaba na sila ng sasakyan na nagpunta sa main plaza ng bayan para panoorin ang kasiyahan ng mga taga roon. Habang nanunood ay kumuha na naman ng mga larawan at nagvi-video si Wesley. Na-enjoy niya talaga ang gabing yon kahit napakasimple lang para sa iba ang nagaganap. Si Kelvin naman habang nanunood ng pagtatanghal ay gumagala-gala ng tingin. Hanggang mula sa hindi kalayuan sa likuran ng mga taong naghihiyawan, sa tapat nilang magpinsan at ni Jet ay muli niyang nakita ang babaeng pipi. Sa pagkakataong yon ay hindi na nakangiti ang babae, kaya mas lalo siyang nahintakutan. At pagkatapos noon ay isang boses ang kanyang narinig na dumampi at bumulong sa kanyang tenga na parang nagpalipad sa hangin. Kung ayaw kong may mapahamak, sumunod ka sa akin. Natatakot man ay pinakinggan niyang maigi ang nais ng tinig. Paglingon niya sa babaeng pipi ay naglalakad na to palayo, kaya kaagad niyang sinundan. Hanggang sa mawala na lang ng parang bula sa may parking area kung saan din nila naipark ang sasakyan. Hindi na napigilan ng maskuladong binata ang sarili at kahit pinamumugaran na ng takot ang kanyang dibdib, ay lakas loob niya pa rin tinawag ang misteryosang babae.
Ano bang kailangan mo sa akin, ha? Bakit ayaw mo pa akong tigilan? Hindi naman kita nabunggo, di ba? Ikaw ang dumaan sa kalye na kung saan kami dadaan. Kung may nagawa ako masama sa'yo, humihingi ako ng sorry. Please lang, tigilan mo na ako. Kung ano man salamang ang ginagawa mo para masundan ako, please naman, nananahimik na ako. Ayaw kong sirain ang bakasyon ng pinsan ko. Biglang umihip ang hangin at nang dumampito sa kanyang balat ay napayakap siya sa sarili dahil sa kakaibang lamig na hatid nito. At maya-maya pa ay nakarinig na naman siya ng tila bulong ng dyablo kaya nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa matinding takot. Makinig ka! Sino ang gusto mong mawala sa tingin mo? Ikaw o ang pinsan mo? Sinundan niyo ng nakakakilabot na halakhak ng isang mangkukulam, dahilan upang maalala niya ang napanaginipan noong nakarang isang gabi. Sigurado siya na ang boses na yon ay sa mangkukulam na nakita niya sa panaginip. Doon niya lang din na-realize na ang panaginip niyang noong isang gabi ay may kinalaman sa bakasyong ito. Simula sa pagkakita niya ng barko, mga tubig, gubat at lahat ng may kinalaman ng lugar. Sabi ko na nga warning ang panaginip ko na yun eh. Kung alam ko lang. Nagpatuloy ang halakhak na mangkukulam na tila siya lang ang nakakarinig. Kaya naglibot-libot siya ng tingin hanggang sa makita niya sina Wesley at Jet na tumatakbo palapit sa kanya, kasabay ng ingay ng ulan na unti-unting lumalakas. Nang maunawaan niya na unti-unti nang bumubuhos ang ulan, ay dumiretso kagad siya sa sasakyan at pumasok. Kasunod niya ang mistisong pinsan pati ang malusog na anak ng tinutuluyan nilang bahay. Kung kailan nag-i-enjoy na kami ni Wesley sa panonood, saka naman bumuhos tong ulan. Panira talaga oh. Gabi-gabi na lang simula nung nakarang araw, panay na ang ulan. Papasok na talaga ang tag-ulan. So, inom na lang tayo ng tuba. Tumango na lang si Kelvin sapagkat wala na rin siya sa sariling wisyo dahil sa walang kaalam-alamang dalawa sa kung ano ang nangyayari sa kanya. Pag-uwi nilang tatlo ay nakahanda na ang alak na tuba. Nagpaalam na rin ang mag-asawa na matutulog na sila kaya nagsimula ng tatlo na mag-inuman. Plano sanang tumanggi ni Kelvin kaya lang ay hindi na niya nagawa dahil sa pagpipilit ni na Wesley at Jet. Inabot na sila ng eksakto 12:00 ng hating gabi sa kanilang pag-iinom. Nakalahati na ang 1 litrong alak kaya medyo tinamaan na ang magpinsan. Masarap ang tuba in fairness. But we don't have pulutan eh. Kukuha pa ako ron sa loob. Marami pang adobong niluto si tatay bago matulog eh. Okay, thanks man. Jet, you're the man. Dahil naman sa tama ng alak, kaya lalasing-lasing na naglakad si Kelvin papunta sa kanilang silid. Hindi na niya inintindi pa sina Wesley at Jet dahil ayaw pa rin magpaawat ng dalawa sa pag-inom. Dala na rin ng kalasingan ay nawala na sa isip niya ang tungkol sa babaeng pipi na sigurado na siyang isang mangkukulam na tinatakot siya o gustong gawa ng masama. Pagsalampak niya ng papag ay bigla ring napadilat ang maskuladong binata sapagkat napunta na siya sa ibang lugar. Sa gitna ng bukirin na pinalilibutan ng mga kabundukan. Mula sa hindi kalayuan ay kitang-kita ng mga mata niya ang babaeng piping mangkukulam at seryoso itong nakatingin sa kanya. Matalim ang mga mata na para bang gusto siyang libakin. Dahil sa mga titig na yon, ay may kakaibang kilabot na yumakap sa kanyang pagkatao. Nagsimula na namang mamanhid ang buo niyang katawan dahil sa takot. Nanayo ang mga balahibo niya habang inihahakbang ang sarili patalikod at ang mga mata naman ay nakatingin lang sa babaeng mangkukulam. Tama na please. Pwede ba? Tigilan mo na ako. Huwag akong guluhin mo. Iba na lang. Tumawa na naman ng tumawa ang babaeng piping mangkukulam at maya-maya ay biglang sumeryoso ulit ang pagmumukha nito.
Pagkatapos noon ay may mga kamay na humatak sa kanya mula sa ilalim ng lupa. Pilit siyang hinihila ng mga kamay paibaba kaya pumipiglas-piglas si Kelvin na tila nawawala na sa sarili. Tulong! Parang awa niyo na! Saklolo! Tulungan niyo ako! Kinukuha ko ng mangkukulam! Tumawa lang ng tumawa ang mangkukulam at habang nagpupumigla si Kelvin ay kitang-kita niya ang pagbabagong anyo ng babaeng pipi. Nagmistula na nga talaga itong nakakatakot na mangkukulam sa kanyang paningin. Ngayon, ikaw na ang kukunin ko at dadalhin bilang pamalit sa mga alaga ko. Kahit malaki ang pangangatawan ay nanghina si Kelvin sa panlalaban sa mga kamay na humihila sa kanya pailalim sa lupa. Kukunin ko ang kaluluwa mo at gagamitin ang negatibo mong enerhiya para sa pagpapalakas ng kapangyarihan ko. Kabayaran niyan sa mga ginawa mo. Tulong! Wesley! Mang Panchito! Aling Victoria! Jet! Tulong please! Kuya Kurt! Dahil sa sobrang pakikipagpambuno ay tuluyan na siyang nanghina. Sinabayan pa to ng matinding takot kaya hindi na siya nakakilos ng tuluyan at tinaya na lang ang sarili na hatakin ng mga mapuputing mga kamay pailalim sa lupa. Subalit bago pa man tuluyang lamunin ng lupa pati ang kanyang ulo ay bigla na lang nabigkas ng binatang maskulado ang pangalan ng Panginoon. Lord, tulong po! Ayaw ko pa pong mamatay! Sa isang iglap ay biglang tumigil sa paghalakhak ang babaeng piping mangkukulam. Biglang nagngalit ang mukha nito at sa hindi malamang dahilan ay biglang napasigaw ito hanggang sa bigla na lang naglaho sa kawalan na parang bula. Nang maramdaman ni Kelvin na parabang may kung anong bagay na tumama sa kanyang mukha ay bigla siyang napadilat. Saka lang niya napagtanto na nasa kwarto na ulit siya at nakahiga sa papag kaharap ang mag-asawang Rivero. Si Mang Panchito ay walang humpay sa pagdarasal habang si Aling Victoria naman ay nagsasaboy sa mukha niya ng asin. Nang makita siya ng mag-asawa na nagising na ay tumigil na ang mga ito habang siya naman ay punong-puno ng pagtataka na bumangon sa kama. Nananaginip po ako ng masama. Natigilan na siya matapos maramdaman ng lagkit at pamamaho ng katawan. Nang makita niya ang sarili sa refleksyon ng salaming katapat ng kanyang higaan, ay doon niya lang nalaman na halos maligo na pala siya sa putik. Naalala niya tuloy bigla ang mga kamay na humahatak sa kanya papunta sa ilalim ng lupa kaya bigla siyang nangilabot sa takot. Palagay namin, hindi lang yun basta panaginip, Kelvin. Mabuti na lang at nasilip kita sa kwarto at nakita kong parang nahihirapan kang humiga. May gustong kumuha sa iyo, Kelvin. Naramdaman na namin tong mag-asawa kahapon pa, pero binaliwala lang namin. Mabuti na lang talaga at naagapan namin ni Victoria ang nangyari bago katuluyang mawala. Hindi alam ni Kelvin ang magiging reaksyon niya matapos yung malaman kaya napaluhan na lang siya ng tahimik habang nagsasalita na tila wala sa sarili. Ang pinsan ko po, ayos lang po ba si Wesley? Pagkatango ng mag-asawa ay doon na humagulgol ng tuluyan ng binatang bodybuilder. Nang tumahan na, ay inalalayan na lang siya ng Ginoo sa banyo para makapagbanlaw ng katawan. Wala na ring nakatulog sa kanila dahil sa pangyayari maliban kina Wesley at Jet na lasing at walang kamalay-malay na may hindi na pala magandang nagaganap sa loob kay Kelvin. Habang naghihintay sa pagsikat ng araw ay idinitalye nga muna ni Kelvin ang lahat sa mag-asawang Rivero. Simula sa kung paano niya na-encounter ang babaeng pipi na isa palang masamang mangkukulam. Simula po ng kamuntikan namin siyang mabunggo doon na nagsimula ang lahat Parang sa pagkakatanda ko, nag-sign language siya na ang ibig sabihin daw may kukunin siya sa amin ni Wesley. Tapos, yun na po. Hanggang dito sinusundan niya na ako. Kahit saan kami magpunta, nakikita ko siya. Doon sa palengke, sa Bambang, sa kabilang bayan, pati po dito. Tapos, dinala niya ako sa panaginip, dun sa Bukirin.
Doon niya ako pilit na binabaon sa lupa eh. Nakakatakot talaga. Nagpalipad-hangin siya ng sumpa kaya naranasan mo yon. At kahit saan ka pumunta, nasusundan ka niya. Ganyan ang mga karamihan sa malalakas na itim na mangkukulam. Pero huwag kayo mag-alala ng pinsan mo. Makakauwi kayo pareho ng ligtas. Pangako namin yan. Maraming salamat po. Wala nang inaksayang oras ang lahat. Pagkasikat pa lang na pagkasikat ng araw ay nagbiyahe na sila papunta sa kilalang manggagamot na mag-asawang Rivero. Ang pinsan ni Mang Panchito na si Mang Penduko kung tawagin dahil sa ganoon na ganoon ito kung kumilos at magsalita. Dahil sa Ginoong Albularyo ay napag-alaman nga nila ang itim na mangkukulam ay nananadya na sa mga ginagawa nito para makapambiktima ng mga tao. Ang ganoong mga klase raw na mangkukulam ay nagpapasakop na mismo sa kadiliman kaya hindi na nila kontrolado ang emosyon nila. Pero tinawanan lang ni Mang Penduko ang babaeng piping mangkukulam dahil walang-wala raw ito sa kanyang kalingkingan. Una ay nagbigay ng Carmen de Guerra na merong orasyon pamproteksyon kina Kelvin, Wesley at sa pamilya Rivero. Pagkatapos noon ay nagsagwa na siya ng orasyon para ma-counter ang sumpang iginawat kay Kelvin na mangkukulam. Sa biyaya ng Panginoong Diyos ay tumalabang ginawa ng manggagamot. Hindi na nadadalaw si Kelvin ng babaeng mangkukulam kahit sa panaginip at dahil doon ay natuloy na ng maayos ang kanilang bakasyon. Hindi naman sukat akalain ni Wesley na magiging ganoon ka-exciting ang magiging bakasyon niya sa Pinas. Mas lalo siyang nag-enjoy sapagkat mahilig siya sa ganoong klase ng adventure. Pagsapit ng 1 linggo, ay bumalik na nga ang magpinsan sa Cavite at nang magbiyahe ulit sila pa Metro Manila ay sinadya nilang magtungo sa simbahan kung saan nakita ni Kelvin ang babaeng pipi. Hindi nga sila nagkamali ng hinala sapagkat nagpakita nga to at halatang naghahanap ng bagong biktima kaya matapang siyang pinigilan ng magpinsan. Hoy, natatandaan mo ba kami? Pinapasabi pala sa iyo ni Mang Penduko, sa oras na gumawa ka pa ulit ng kalokohan sa ibang tao, hindi ka lang basta pahihirapan sa susunod. Pupulbusin ka na niya. Hindi mo na rin kami magagawan pa ng masama. Kaming magpinsan. Pagkakita ng babaeng mangkukulam sa pangontra ng magpinsan ay nagtatatakbo to palayo na parang takot na takot. Nagkatinginan na naman ang 2 binata at sabay na pumasok sa simbahan para manalangin sa Panginoon sapagkat yun ang pinakamabisang sandata laban sa kasamaan na nangingibabaw sa ating mundo. Wakas!